Hindi ko malilimutan yung Biyernes ng gabi na yun nang umuwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Bumubuhos ang ulan sa Manila na parang umiiyak ang langit. At ako naman ay sobrang saya dahil makakasama ko si Ana sa buong weekend. Ang plano ko, o-order kami ng pizza, manonood ng pelikula, at baka buksan na namin yung bote ng alak na tinatago namin para sa espesyal na okasyon. Malalaki ang plano namin para sa taon na yon. Pinag-uusapan namin ang pagkakaroon ng anak, ang pagbili ng bahay marahil sa may Antipolo. 7 taon na kaming kasal na naging pundasyon at seguridad ko. Pagbukas ko ng pinto ng apartment namin sa Quezon City, ang unang napansin ko ay ang kanyang maleta sa may pasilyo. Kumabog ang dibdib ko. May lakad ba kami? Hindi, wala akong nakalimutan. Pumasok ako sa loob at narinig ko siyang may kausap sa telepono sa kwarto. Iba ang boses niya, mas malambing, mas intimate. Ayaw kong maging yung asawang nag-iespiya, pero may nag-udyok sa akin na tumigil sa harap ng bahagyang nakabukas na pinto. Huwag kang mag-alala, Mateo. Pupunta ako diyan mamaya. Nasa trabaho si Paulo, hindi niya mapapansin. Sinabi ko na sa kanya na may seminar ako sa Tagaytay buong weekend. Tumawa siya sa paraang matagal na niyang hindi ginagawa kapag ako ang kasama. Alam ko, hindi ko na kaya to. Kailangan ko nang tapusin to sa kanya. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan ko. Tagumpay, passion, ang buhay na nararapat sa akin. Si Paulo ay hindi na sapat. Naramdaman kong gumuho ang mundo ko. Mateo, kilala ko ang pangalang yon. Mateo Reyes. Anak ng may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa Manila, palaging kasama ng mga tamang tao, palaging nasa cover ng mga business magazine. Nakilala namin siya sa isang social event 6 na buwan na ang nakalipas. Magalang siya, charming, habang ako ay isang ordinaryong programmer lang sa isang mid-sized IT company. Isang simpleng empleyado. Binuksan ko ang pinto. Namutla si Ana, nabitiwan niya ang kanyang cellphone. Walang palusot. Walang kasinungalingang makakatulong. Lahat ay malinaw na. Sinubukan niyang magpaliwanag na hindi iyon ang iniisip ko, pero pareho naming alam ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya na umalis na siya ng gabing yon. Kinuha niya ang maleta at umalis. Ganun lang kadali. 7 taon, nauwi sa isang gabi at isang maleta sa pasilyo. Ilang araw akong parang zombie. Hindi makakain, hindi makatulog. Nag-sick leave ako sa trabaho at naupo lang sa dilim ng aking apartment, sinusubukang intindihin kung saan nagkamali ang lahat. Si Ana ay hindi nag-text, hindi tumawag. Isang ganap na katahimikan na para bang hindi ako umiral sa buhay niya. Pero ang totoong bangungot ay nagsisimula pa lang. 2 linggo makalipas, tinawag ako ng hepe kong si Thomas sa opisina niya. May kakaiba sa itsura niya. Yung itsurang kailanman ay hindi nangangahulugan ng maganda. Paulo, sabi niya, iniiwasan ang tingin ko. Kailangan kong ipaalam sa iyo na ang iyong kontrata sa trabaho ay pinuputol na. Nakatanggap kami ng ilang nakakabahalang impormasyon tungkol sa iyong propesyonal na etika. Nagulat ako. Anong impormasyon? Boss, 5 taon na ako dito. Kailanman ay hindi. Mga akusasyon ng pagnanakaw ng intellectual property, pag-leak ng sensitibong data sa mga kakumpetensya, pag-abuso sa posisyon. Bawat salita ay parang sampal. Mayroon kaming mga dokumento, email, testimonya. Hindi ko na masasabi ang iba pa pero nagpasya ang kumpanya na putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo at inire-rekomenda kong kumuha ka ng abogado. Pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa isang bangin. Sino ang gagawa nito? Paano? Bakit? Hindi ako perpektong empleyado pero tapat ako masipag. Hinding-hindi ko magagawang magnakaw ng code o data ng iba. Sinubukan kong magpaliwanag, ipagtanggol ang sarili ko, pero walang silbi. Nakapagdesisyon na si Thomas, o mas tamang sabihin, may nagdesisyon para sa kanya. Lumabas ako ng building, dala ang isang karton ng aking mga gamit at ang pakiramdam na dinudurog ang mundo ko. Sinubukan kong maghanap ng ibang trabaho, nagpasa ako ng resume kung saan-saan. Pero sa tuwing maganda ang takbo ng interview, 1 linggo makalipas ay makakatanggap ako ng standard na text. Salamat sa iyong interes, ngunit nagpasya kaming kunin ng ibang kandidato. Naintindihan ko na may aktibong sumasabotahe sa akin. Inabot ako ng 3 buwan ng pag-iimbestiga at isang di sinasadyang pagkikita sa isang dating katrabaho para malaman ang katotohanan.
Nakaupo kami sa isang madilim na cafe malapit sa Greenbelt at pabulong niyang sinabi, "Paulo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Pero wag mong sasabihin kahit kanino na sa akin mo to nalaman. Si Ana at yang si Mateo Reyes. Sila ang gumawa ng mga akusasyon laban sa iyo. Si Mateo ay may koneksyon kahit saan, mga kakilala sa dati mong kumpanya, sa HR, kahit sa ilang ahensya dito sa Manila. Binigyan sila ni Ana ng access sa mga email mo, sa mga dokumento mo. Gumawa sila ng kwento na magnanakaw ka at ngayon yung kwento na yon ay umiikot sa buong IT industry. Walang kukuha sa iyo dahil tingin nila ay isa kang panganib. Nakaramdam ako ng galit na pumait sa bawat atomo ng katawan ko. Hindi lang ako niloko. Sistematiko akong sinira. Ang asawa ko, dating asawa, at ang kanyang kalaguyo ay nagpasya na hindi ako karapat-dapat kahit sa simpleng respeto, na maaari lang nila akong burahin na parang dumi sa pader. Gusto nila akong alisin, gawing invisible, walang kakayahang lumaban. At nagtagumpay sila. Naubos ang pera ko. Kinailangan kong ibenta ang kotse ko para mabayaran ang mga bill. Ang apartment ay naka-mortgage at hindi ko na mabayaran ang buwanang hulog. Tinatawagan ako ng bangko bawat linggo. Nag-file si Ana ng divorce at hindi man lang kumurap. Pinirmahan niya ang mga papel sa pamamagitan ng abogado at yun na yon. Nakuha niya ang kaunting naipundar namin at ako ay literal na naiwang walang-wala. Naaalala ko yung huling gabi sa apartment na yon sa QC bago ako pinalayas ng may-ari dahil sa hindi pagbabayad. Nakaupo ako sa sahig dahil naibenta ko na ang lahat ng gamit at nakatitig sa blankong pader. Inisip ko ang lahat ng nawala sa akin. Pag-ibig, karera, dignidad. Pero sa dilim na yon, sa kaibuturan ko, may isang bagay na nagising. Hindi galit, hindi desperasyon. Ito ay isang malamig, malinaw na desisyon. Akala nila ay sinira na nila ako. Pero babangon ako mula sa abo na to at sa pagbabalik ko, pagsisisihan nilang ginalaw nila ako. Sinalubong ako ng Cebu ng mainit na hangin at amoy ng dagat. Wala akong plano, wala akong dala maliban sa isang bag ng damit at ang huling 5,000 piso sa account ko. Ang baybayin ng Visayas ay tila isang magandang lugar para maglaho. Malayo sa Manila, malayo sa mga alaala, malayo sa mga taong nakakakilala sa akin bago ang lahat ng ito. Umupa ako ng kwarto sa isang maliit na bahay sa Labangon, Cebu. Sa isang matandang babae na nagngangalang Aling Maria na hindi maraming tanong. 3,000 piso kada buwan para sa isang espasyo na may kutsyon sa sahig at isang shared na banyo. Ito na ang bago kong buhay. Nakahanap ako ng trabaho bilang food delivery rider. Minamaneho ang isang lumang scooter sa mga kalsada ng Cebu. Nagde-deliver ng pizza at lugaw hanggang hating gabi. Tinitingnan ako ng mga tao ng may pagkawalang bahala. Invisible ako, isa lang college guy na naka-reflective vest na nagdadala ng hapunan. Minsan binibigyan ako ng tip na 20 pesos, minsan wala. Pagkatapos ng shift, babalik ako sa kwarto ko, huhugasan ng amoy prito sa buhok ko at uupo sa harap ng lumang laptop na nabili ko sa carousel sa halagang 10,000 piso. Sa gabi, kapag tulog na ang syudad, ako'y gising. Nag-aaral ng mga bagong programming language, nagsasaliksik ng mga trend, nagbabasa ng mga artikulo tungkol sa artificial intelligence at automation. Ang kaalaman ko ay hindi nila mananakaw. Ang mga kasanayan ko ay akin, nasa utak ko, nasa mga kamay ko. At habang nagmamaneho ako ng scooter sa umaga, sa gabi ay may binubuo akong magpapabago ng lahat. Dumating ang ideya isang gabi habang naghihintay ako ng order sa isang restaurant. Pinanood ko ang mga waiter na tumatakbo dala ang mga papel na komanda, ang mga taong naghihintay magbayad, ang sistema na bumabagsak dahil sa sarili nitong inefficiency. Lahat ay luma, mabagal, hindi organisado. Nalulugi ang mga may-ari ng restaurant dahil sa masamang organisasyon at ang mga customer ay dismayado. Kailangan ng solusyon, mabilis, simple, abot kaya, at alam ko kung paano ito gagawin. Nagtrabaho ako ng 4 na buwan ng 18 oras bawat araw. Delivery sa umaga at hapon, programming sa gabi. 4 na oras lang ang tulog ko kung swerte. Nabuhay ako sa instant noodles at tinapay dahil lahat ng kinikita ko ay iniipon ko para sa pag-develop ng app. Minsan naabutan ako ni Aling Maria na natutulog sa harap ng computer at dinalhan niya ako ng isang mangkok na sopas at tinapay.
Huwag mong patayin ang sarili mo, iho, mahina niyang sabi. Ano man yang ginagawa mo, hindi yan katumbas ng buhay mo. Hindi ko maipaliwanag sa kanya na yun mismo ang ginagawa ko. Nagtatayo ng bagong buhay mula sa simula. Ang app na ginawa ko ay revolusyonaryo. Tinawag ko itong Order PH, isang sistema para sa pag-order, pagbabayad, at pamamahala ng mga mesa na maaaring gumana sa anumang telepono o tablet. Maaaring subaybayan ng mga restaurant ang mga order ng live, i-automate ang proseso, bawasan ang pagkalugi, at pagbutihin ang karanasan ng customer. Ito ay madaling gamitin, mabilis, at mura. Pero ang pinakamahalaga, gumagana ito ng walang palya. Ang unang restaurant na pumayag subukan ang sistema ko ay isang maliit na kainan sa Fuente. Tiningnan ako ng may-ari, si Mang Anton, nang may pagdududa nang ipakita ko ang ideya. 50 anyos na ako, nak, at hinding-hindi ko nagustuhan yung mga komplikadong teknolohiya na yan, sabi niya sa akin, habang nakaupo kami sa mesang may tanawin ng dagat. Pero nakikita kitang nagde-deliver at alam kong tapat ka. Sige, subukan natin ng isang buwan libre. Sa unang buwan, tumaas ng 30% ang kita ni Mang Anton. Mas masaya ang mga waiter, mas kontento ang mga customer, at kaya niyang subaybayan ang lahat mula sa isang app sa kanyang cellphone. Nagsimula siyang magsabi sa mga kaibigan niya, sa ibang may-ari ng restaurant. Kumalat ang balita. Nagsimulang tumawag ang ibang mga restaurant. Sa loob ng 3 buwan, mayroon akong 20 kliyente sa Cebu at mga kalapit na lugar. Sa 6 na buwan, 100. Nagsimulang pumasok ang pera, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Pero hindi ko nakalimutan ang lahat. Bawat araw paggising ko sa maliit na kwartong yon, ang unang nakikita ko ay isang pirasong papel sa pader na may 2 pangalan, Ana at Mateo. Isang paalala, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Habang itinatayo ko ang aking negosyo, palihim ko silang inimbestigahan. Kumuha ako ng private investigator. Walang glamoroso, isang maliit na ahensya lang sa Manila na kumikilos ng maingat at propesyonal. Nalaman ko ang lahat. Si Mateo ay may kumpanya ng real estate at consulting services. Karamihan ay pinunduhan ng kanyang ama, pero siya mismo ay gumagawa ng mga kaduda-dudang transaksyon. Namemeke siya ng mga invoice, nanunuhol ng mga inspektor, minamanipula ang mga bidding. Si Ana ay nagtatrabaho bilang kanyang public relations consultant, na nangangahulugang siya ang tagadala ng lagay at tagapag-ayos ng mga kahinahinalang meeting. Sila ay sa esensya, mga maliliit na kriminal na nagtatago sa likod ng mamahaling damit at pekeng kislap. Dahan-dahan akong nangolekta ng ebidensya, metodikal. Na-intercept ko ang mga email sa pamamagitan ng mga nahack na server. Hindi ito mahirap. Ang kanilang digital security ay katawa-tawa. Nirecord ko ang mga pag-uusap sa pamamagitan ng mga kontak na binayaran ko. Bawat peking resibo, bawat sinuhulang inspektor, bawat ilegal na kasunduan, lahat ay naitala, na-save, na-catalog. Hindi ako nagmadali. Alam kong kaalyado ko ang oras. Sumabog ang Order PH. Sa loob ng 1 taon, mayroon na akong mga kliyente sa buong Visayas. Sa 2 taon, ang app ay ginagamit na sa higit 1,000 restaurant sa buong Pilipinas. Pumasok kami sa merkado ng Singapore at Malaysia. Ang team ko ay lumago sa 50 tao, mga programmer, sales expert, designer. Nagbukas kami ng mga opisina sa Manila at Cebu. Nagsimulang tumawag ang mga venture capital fund. Isang Amerikanong investor ang nag-alok sa akin ng 100 milyong piso para sa 20% ng kumpanya. Pumirma ako. Gamit ang perang yon, pinalaki ko ang negosyo sa antas na hindi ko pinangarap. Internasyonal na merkado, bagong teknolohiya, pagbili ng mas maliliit na kumpanya. Sa loob ng 3 taon, ang halaga ko ay higit na sa 500 milyong piso. Nagsulat ang media tungkol sa akin. Ang tech success story ng Pilipinas, mula delivery rider, naging milyonaryo, ang bagong leader sa digital transformation. Nakakatawa. Nakalimutan nilang banggitin kung paano talaga ako napunta sa pagiging delivery rider. Pero ang pinakamatamis na sandali ay dumating nang malaman kong may problema ang kumpanya ni Mateo. Namatay ang kanyang ama, nag-iwan sa kanya ng mana, pero pati na rin ng mga utang. Si Mateo ay naging pabaya sa pera, gumawa ng masasamang desisyon. Hinahabol na siya ng kanyang mga ilegal na gawain, mga inspeksyon,
demanda, iskandalo. Kailangan niya ng pera at mabilis. Binenta niya ang kumpanya. Nakaupo ako sa opisina ko sa BGC, nakatingin sa bintana sa syudad na minsan ay nagtapon sa akin na parang basura. At ngayon, nagbalik na ako. Hindi bilang isang pulubi, hindi bilang isang biktima. Nagbalik ako bilang hari ng aking kapalaran at kailangan ko na lang ng isang huling hakbang. Tinawagan ko ang aking financial advisor. Marco, sabi ko sa kanya, kailangan ko ng isang discreet na offshore company. Gusto kong bilhin ang isang kumpanya sa Manila, pero walang dapat makaalam na ako ang may-ari hanggat hindi ako handa. Walang problema, sagot ni Marco. Anong kumpanya ang pinag-uusapan natin? Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon na may tunay na pakiramdam ng kasiyahan. Reyes Consulting Inc. ang lahat ng mayroon sila, bawat share. Ang proseso ng pagbili ay tumagal ng 2 buwan. Lahat ay kailangang maging malinis, legal pero ganap na anonymous. Gumamit ako ng isang kumpanya sa Cyprus na nakarehistro sa pangalan ng aking abogado sa London, sa pamamagitan ng 3 magkakaibang legal entity na nagtago sa tunay na pinagmulan ng pera. Si Mateo ay desperado para sa kapital. Ang kanyang kumpanya ay dumudugo ng pera dahil sa mga iskandalo at masamang pamumuhunan. At akala niya ay nagbebenta siya sa isang British fund na gustong pumasok sa merkado ng Pilipinas. Inalok ko siya ng 200 milyong piso para sa 60% ng pagmamay-ari at buong karapatan sa pamamahala. Mas mataas ito kaysa sa tunay na halaga ng kumpanya, pero sapat para magmukhang isang dayuhang investor na nag-o-overpay dahil hindi niya naiintindihan ang lokal na merkado. Sinubukan pang makipagnegosasyon ng abogado ni Mateo, pero matigas ako. Tanggapin ang alok kung ano ito o walang deal. Alam kong wala siyang pagpipilian. Ang kanyang mga utang sa bangko ay tinatawagan na may mga kaso siya sa korte at ang kanyang reputasyon ay wasak matapos matuklasan ng isang mamamahayag ang kanyang mga koneksyon sa korupsyon sa konstruksyon. Nang sa wakas ay pinirmahan niya ang mga kontrata sa opisina ng notaryo, na-imagine ko ang itsura niya. Ginhawa. Akala niya ay naligtas niya ang kanyang sarili. Akala niya sa perang yon ay matatapalan niya ang mga butas, mababayaran ang mga utang. Baka maipagpatuloy pa ang kanyang marangyang buhay. Nasa tabi niya si Ana, siyempre, asawa na niya ngayon. Nagpakasal sila sa mga panahong yon, isang magarbong seremonya sa Tagaytay na naisulat pa sa mga kolum sa dyaryo. Ang perpektong mag-asawa, matagumpay at nagmamahalan. Ang ganda ng mga litrato. Siya sa puting damit, siya sa mamahaling suit, tanawin ang lawa sa likod nila. Pero ako, naghihintay ng tamang pagkakataon. Unang buwan matapos ang pagbili, walang nagbago. Hinayaan ng offshore company na si Mateo ang magpatakbo ng operasyon at akala niya ay nakakuha lang siya ng isang tahimik na partner na gusto lang ng kita ng walang pakialam. Ako ay nasa anino, pinag-aaralan ng pananalapi, ang mga kontrata, ang mga empleyado. Minapa ko lahat, sinuri ko lahat. Alam ko kung saan eksakto nakabaon ang mga katawan, literal at sa matalinghagang paraan. Si Ana ay nagtatrabaho sa kumpanya bilang marketing director, isang marangyang titulo para sa isang taong ang pangunahing ginagawa ay mag-organisa ng mga hapunan kasama ang mga potensyal na kliyente at ipasa ang mga utos ni Mateo. Sweldo na kalahating milyong piso bawat buwan para sa trabahong kayang gawin ng isang intern. Pero ganoon ang mundo nila. Nepotismo, korupsyon, ilusyon ng tagumpay. At pagkatapos ay dumating ang araw na nagpasya akong ipakita ang aking pagkatao. Nag-organisa ako ng isang meeting ng board at lahat ng pangunahing empleyado sa kanilang pangunahing opisina sa Ayala Avenue. Nagtaka si Mateo nang makatanggap siya ng imbitasyon mula sa kinatawan ng may-ari, pero pumayag siyang pumunta. Akala niya ay isang karaniwang presentasyon ng mga numero o baka isang usapan tungkol sa hinaharap na stratehiya. Ni-reserve ko ang malaking conference hall, lahat ay maayos, profesional. Pumasok ako sa building 10 minuto bago ang meeting. Dumaan sa reception kung saan binati ako ng batang receptionist na hindi alam kung sino ako. Sumakay ako ng elevator papuntang ika-5 palapag at naglakad sa pasilyo patungo sa conference hall. Nadaanan ko ang mga opisina. Lahat ay moderno, salamin at bakal, designer na muebles. Lahat ng ito ay binili mula sa perang kanilang ninakaw, niloko at sinuhol.
Pagbukas ko ng pinto ng hall, 20 pares ng mata ang lumingon sa akin. Nakaupo si Mateo sa dulo ng mesa, suot ang kanyang mamahaling Armani suit. Si Ana ay nasa tabi niya sa isang eleganteng business dress. Una, tiningnan nila ako ng may pagtataka. Sino to? Ang pagkilala ay dahan-dahang dumating. Si Ana ang unang nakarealize. Nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha, kung paano humigpit ang kanyang kamay sa hawak na ballpen. Kinailangan pa ni Mateo ng ilang segundo, pero nang maintindihan niya, dumaan ang buong spektrum ng emosyon sa kanyang mukha. Gulat, di makapaniwala, takot. Magandang araw sa lahat, mahinahon kong sabi. Isinasara ang pinto sa likod ko. Ang pangalan ko ay Paulo Perez at ako ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakakabingi. Naririnig ko ang sarili kong pulso sa aking mga tainga. Imposible yan, bulong ni Mateo, nanginginig ang boses. Ikaw ay wala kang pera para bilhin ang kumpanya mo? Putol ko sa kanya. Umupo sa kabilang dulo ng mesa. Relax. Sa totoo lang, Mateo, higit pa sa sapat ang pera ko. Kita mo, habang kayo ni Ana ay sinisira ang buhay ko ilang taon na ang nakalipas, ako ay nagtatayo ng isang imperyo. Ang kumpanyang Order PH, baka narinig mo na? Kami ang nangunguna sa rehiyon. Ang halaga ay higit sa 2 bilyong piso. May operasyon sa 8 bansa. At itong maliit mong kumpanya dito, ngumiti ako ng malamig. Isa lang tong libangan para sa akin. Sinubukang magsalita ni Ana, pero nagbara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang ibang mga empleyado ay patingin-tingin sa pagitan namin, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay mukhang nag-aalala, ang iba ay interesado. Bago ako magpatuloy sa kasiyahan kong makasama kayo rito, patuloy ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking bag. Mayroon akong business agenda. Sa nakalipas na 2 buwan, detalyadong sinuri ng aking team ng mga abogado at auditor ang operasyon ng kumpanyang ito. At kailangan kong sabihin, Mateo, na napaka-creative mo. Mga peking resibo, mga ghost project, panunuhol sa mga opisyal, pag-iwas sa buwis. Ang haba ng listahan. Inilapag ko ang folder sa mesa. Sa loob ay mga kopya ng lahat ng dokumentong naipon ko sa loob ng maraming taon. Mga email, recording ng pag-uusap, photocopy ng mga peking kontrata, lahat. Mula ngayon, ang kumpanyang ito ay mag-o-operate ng iba. Sabi ko, sabay tayo. Lahat ng illegal, lahat ng hindi etikal, tapos na. Lahat ng kontratang nakabase sa korupsyon ay puputulin. Lahat ng taong sangkot sa kriminal na gawain ay tatanggalin, at ang ilan ay sasampahan ng kasong kriminal. Tumayo si Mateo. Hindi mo yan magagawa. Mayroon pa akong 40% ng kumpanya, may karapatan akong bumoto, may karapatan kang manahimik o umalis sa kwartong ito. Putol ko sa kanya. Ayon sa kontratang pinirmahan mo, ako ang may buong karapatan sa pamamahala at maaari akong gumawa ng lahat ng desisyon ng walang pahintulot mo. Tapos na ang papel mo sa kumpanyang ito, Mateo. Maaari mong panatilihin ang iyong mga share at panoorin akong linisin ang gulo na ginawa mo, o maaari mong ibenta ang mga ito at umalis. Pero hindi ka na magpapatakbo ng kahit ano dito. Humarap ako kay Ana. Nagtama ang aming mga mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Nakita ko ang lahat. Takot, guilt, galit, pagpapakumbaba. Ana, mahina akong sabi. Ang kontrata mo ay tinatapos na rin, epektibo agad. Ang iyong papel bilang marketing director ay, sa totoo lang, isang palabas. Wala kang ginagawang tunay na tungkulin kundi ang gastusin ang pera ng kumpanya para sa mga personal na pangangailangan. Makukuha mo ang separation pay na itinakda ng batas, at yun lang. Paulo, nagsimula siya, mahina ang boses. Pakiusap, maaari ba tayong mag-usap? Hindi, simpleng sabi ko. Wala nang pag-uusap. Nagkaroon tayo ng pagkakataong mag-usap maraming taon na ang nakalipas, noong pinili mong sirain ang buhay ko imbes na sabihin sa akin na hindi ka na masaya. Pinili mo ang landas na ito, at ngayon harapin mo ang mga kahihinatnan. Humarap ako sa iba pang empleyado. Lahat kayo, mananatili sa inyong posisyon sa ngayon. Bawat isa ay susuriin sa susunod na buwan. Sino mang naging bahagi ng ilegal na operasyon ni Mateo ay matatanggal. Sino mang nagtrabaho ng tapat ay may kinabukasan sa kumpanyang ito. Isang bagong manager ang darating sa susunod na linggo
at siya ang mangunguna sa reorganisasyon. Lumabas ako ng hall nang hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig kong umiiyak si Ana. Narinig kong sumisigaw si Mateo sa telepono sa kung sino, marahil sa kanyang abogado. Pero wala akong pakialam. Ang unang hakbang ay nagawa na. Nabiling ko na ang kanilang kastilyo at ngayon ay nagsisimula na akong bumatak ng mga pader. Paglabas ko sa kalsada, naramdaman ko ang init ng araw ng Manila. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng mensahe sa aking abogado. Phase 1, tapos na. Ihanda ang mga dokumento para sa susunod na phase. Oras na para malaman ng publiko ang katotohanan. Ang hustisya ay hindi lang paghihiganti. Ang hustisya ay pagbabalik ng balanse, ay pagpapakita na ang kasamaan ay may presyo. At ako, nagsisimula pa lang maningil. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, i-click ang like at isulat sa comments kung ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Paulo. Itutuloy. Naghinay ako ng eksaktong 1 linggo bago ko sinimulan ang susunod na phase. Gusto kong maramdaman ni na Mateo at Ana ang peking pag-asa. Naisipin nilang baka nakalusot sila sa huli, na baka maayos pa ang lahat. Walang hihigit pa sa sakit kapag ang pag-asa ay bigla kang binigo. May contact ako sa isang journalist mula sa Philippine Daily Inquirer, isang lalaking nagngangalang David Sison, kilala sa kanyang mga investigative article tungkol sa corruption sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Hindi kami nagkita ng personal, lahat ay sa pamamagitan ng encrypted na komunikasyon. Pinadala ko sa kanya ang buong pakete ng mga dokumento, lahat ng naipon ko sa loob ng maraming taon. Bawat email, bawat recording ng pag-uusap, bawat peking kontrata, bawat bakas ng pera na napunta sa maling bulsa. Eksplosibo to. Text sa akin ni David matapos suriin ang mga materyales. Pero kailangan kong siguraduhin na lahat ay totoo. Kung ilalabas ko ito at lumabas na peke tapos na ang karera ko. Lahat ay mapapatunayan, sagot ko. Bawat dokumento ay may source, bawat recording ay may metadata. Kumonsulta ka sa forensic expert kung kailangan mo. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Lumipas pa ang 5 araw habang bine-verify ni David ang lahat kasama ang legal team ng Inquirer. At pagkatapos, isang Lunes ng umaga, ang artikulo ay nasa front page. Buong unang pahina na may larawan ni Mateo mula sa isang business event at malaking headline. Imperyo ng korupsyon. Paano binuo ng isang negosyante sa Manila ang kayamanan sa kasinungalingan at lagay? Ang artikulo ay detalyado, walang awa, at ganap na nakabase sa katotohanan. Isinalaysay kung paano nanuhol si Mateo ng mga inspektor sa loob ng maraming taon para makakuha ng mga building permit, kung paano niya pineke ang mga appraisal ng halaga ng real estate, kung paano siya umiwas sa buwis gamit ang mga offshore company. Nabanggit din si Ana bilang kanyang kanang kamay na tumulong sa pag-coordinate ng mga kahina-hinalang transaksyon sa ilalim ng pagkukunwaring PR activities. Bawat alegasyon ay suportado ng mga dokumento na available sa website ng portal. Nakaupo ako sa aking opisina sa ika-10 palapag at pinanood kung paano kumalat ang balita na parang apoy. Kinuha ng ibang mga portal sa Pilipinas ang kwento, Rappler, GMA News Online, ABS-CBN News. Pagsapit ng tanghali, nasa lahat na ito. Sumabog ang social media, mga Facebook group tungkol sa negosyo, mga talakayan sa Twitter, mga Instagram story na may mga screenshot ng artikulo. Lahat ay pinag-uusapan ito. Tumunog ang telepono ko, si David. Paulo, sabi niya, halatang masaya. Ito na ang pinakamalaking kwento ng taon. Ang ombudsman ay nag-anunsyo na magsisimula sila ng investigasyon, pati ang NBI. May impormasyon ako na naghahanda ang pulisya na i-raid ang mga opisina ng Reyes Consulting. Hayaan mong gawin nila ang trabaho nila, mahinahon kong sabi. Nagbigay lang ako ng impormasyon. Nasa sistema na ng hustisya ang pagpapasya. Si Mateo Reyes ay sinusubukang makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng kanyang PR team, patuloy ni David. Gusto nilang mag-organisa ng press conference kung saan itatanggi nila ang lahat, sasabihing ito ay atake mula sa kompetisyon. Isang political witch hunt. Tumawa ako. Hayaan mo silang subukan. Lahat ng sasabihin nila ay maaaring gamitin laban sa kanila. Hayaan mo silang magsalita hanggat gusto nila. At nagsalita nga sila. Nag-organisa si Mateo ng press conference sa The Peninsula, Manila noong hapong yon. Pinanood ko ang live stream sa YouTube
Nakaupo siya sa mesa, kinakabahan, maputla, sinusubukang magmukhang kapani-paniwala. Nasa tabi niya si Ana, maputla rin, pero tahimik. Ang kanilang abogado ay nagbasa ng isang inihandang pahayag tungkol sa kung paano ito ay walang basehang akusasyon, na ang mga dokumento ay kinuha sa labas ng konteksto, na sila ay biktima ng isang business vendetta. Pinagpiestahan sila ng mga reporter. Ang mga tanong ay matatalim, direkta. Ginong Reyes, maaari niyo bang ipaliwanag ang email na ito kung saan inuutusan ninyo ang inyong accountant na magpakita ng mga peking gastos? Ginang Santos, sabat ng isang reporter, sinadyang gamitin ang kanyang pagkadalaga. Kayo ba ay personal na nag-abot ng pera sa mga inspektor? Bakit ang inyong kumpanya ay nakarehistro sa isang offshore account sa Cyprus? Pinagpapawisan si Mateo. Si Ana ay umiiwas tumingin sa kamera. Sinubukan ng kanilang abogado na sumingit, ngunit lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Ang komperensya ay nagtapos sa gulo, kung saan si Mateo ay nagmamadaling umalis sa kwarto, tumangging sumagot pa ng mga tanong. Pagsapit ng dapit hapon, lahat ng kanilang mga business partner ay nagsimulang dumistansya. Ang mga kumpanyang may kontrata sa Reyes Consulting ay naglabas ng mga pahayag na sinususpindi nila ang kooperasyon hanggat hindi nalilinaw ang sitwasyon. Ang mga bangko ay nagsimulang maningil ng mga pautang. Ang mga supplier ay humihingi ng agarang bayad sa lahat ng utang. Ang sumunod na 2 linggo ay isang tunay na kabaliwan sa media. Bawat araw ay may bagong revelasyon, bagong detalye, bagong recording. Ilang iba pang mamamahayag ang nagsimulang maghukay, nang mas malalim natuklasan pa ang mas maraming patong ng korupsyon. Lumabas na ang ama ni Mateo bago ito mamatay, ay sangkot din sa mga katulad na gawain. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga, ika nga. Ang NBI ay nagsampa ng opisyal na investigasyon laban kay Mateo at 3 sa kanyang mga kasamahan. Si Ana ay hindi direktang inakusahan, ngunit ang kanyang pangalan ay nabanggit sa investigasyon bilang isang person of interest. Ang kanilang joint bank account ay na-freeze. Ang apartment sa sentro ng Manila, yung marangyang penthouse kung saan sila nakatira, ay naka-mortgage at ang bangko ay nagbabanta ng foreclosure. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga empleyado ng Reyes Consulting, isang babaeng nagngangalang Ivana, na nagtatrabaho sa accounting. Ginoong Perez, sabi niya kinakabahan, alam kong kayo na ang may-ari ngayon at gusto ko lang sabihin na marami sa amin ay walang alam sa nangyayari. Si Mateo ang may hawak ng karamihan sa impormasyon para sa kanyang sarili at sa ilang malalapit na tao. Ginagawa lang namin ang iniuutos sa amin. Alam ko, Ivana, sabi ko sa kanya, kaya wala ka sa listahan ng mga tatanggalin. Sinuri namin ang lahat at hindi ka naging bahagi ng mga ilegal na aktibidad. Ligtas ang trabaho mo. Narinig ko ang ginhawa sa kanyang boses. Salamat po. Marami sa amin ang nag-aalala. Pero, kailangan ko pong sabihin, ang atmosfera dito ay kakilakilabot. Si Mateo ay pumapasok araw-araw at sinisigawan ang mga tao, inaakusahan silang nagkakalat ng tsismis, nagbabanta ng mga demanda. Si Ana ay hindi na pumapasok. Sa tingin ko ay umuwi siya sa mga magulang niya sa Batangas. Si Mateo ay wala ng kapangyarihan sa kumpanyang yan, sabi ko sa kanya. Kung mambubuli siya sa inyo, tawagan ninyo ang security at paalisin siya sa building. Meron akong restraining order para sa kanya na maaari kong i-activate anumang oras. Naiintindihan ko po, sa tingin ko yun ang pinakamabuti. Hindi na siya ang dating tao. Mukha siyang wasak, galit, nawawala. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya. Mukha ba akong wasak noong itinapon niya ako sa kalsada na walang trabaho, walang pera, walang dignidad? Nagkaroon ba ako ng luho ng mga magulang na mauuwian? Hindi. Kinailangan kong manirahan sa isang butas sa Cebu at mag-deliver ng pizza para mabuhay. Tinawagan ko ang security ng building at nagbigay ng instruksyon. Si Mateo Reyes ay hindi na maaaring pumasok sa lugar ng kumpanya nang walang malinaw na pahintulot mula sa akin. Kung magpakita siya, dapat siyang pakiusapang umalis. Kung tumanggi siya, pulis. Kinabukasan nakatanggap ako ng mensahe mula sa hepe ng security. Sinubukang pumasok ni Mateo Reyes sa building kaninang 9:47 a.m. Ipinaalam namin sa kanya ang pagbabawal. Nagsimula siyang sumigaw, gumawa ng eksena, tumawag kami ng pulis. Pinalabas siya ng building.
Na-imagine ko ang eksena, ang dating makapangyarihang negosyante na inilalabas ng security mula sa sarili niyang dating kumpanya habang pinapanood ng mga empleyado. Pahiya, galit, walang magawa. Lahat ng naramdaman ko nung nawala sa akin ang lahat. Pero ang pagkakaiba ay, karapat-dapat siya sa bawat sandali nito. Ako hindi. Nagpatuloy pa ang media circus ng isang buwan. Nagsimula pa ang kongreso ng isang parliamentary debate tungkol sa pangangailangan ng mas mahigpit na batas laban sa korupsyon sa pribadong sektor, gamit ang kaso ni Kovacevic bilang halimbawa. Si Mateo ay naging simbolo ng lahat ng mali sa pagnenegosyo sa Pilipinas, nepotismo, korupsyon, walang hiyang arogansya. At ako, nagpatuloy ako sa trabaho. Ang Order PH ay patuloy na lumago. Nagbukas kami ng opisina sa Singapore para sa pagpapalawak sa merkado ng Asia. Pumirma kami ng partnership sa isa sa mga nangungunang restaurant chain sa Europa. Ang mukha ko ay nasa cover ng Forbes Philippines na may headline, "Paano itinayo ni Paulo Perez ang isang tech empire mula sa simula?" Sa interview para sa Forbes, tinanong ako ng journalist, "Paulo, sinasabi nila na ikaw ang taong nasa likod ng investigasyon laban kay Mateo Reyes. Totoo ba yon?" Ngumiti ako. Ako ay isang mamamayan lamang na tumupad sa aking tungkulin. Kapag nakakita ka ng ilegal na gawain, i-report mo. Yun lang ang ginawa ko. Ginagawa ng sistema ng hustisya ang trabaho nito. Ang totoo ay, marami pa akong ginawa kaysa doon, pero hindi na kailangang malaman ng lahat ang buong detalye. Nakuha ng publiko ang nararapat sa kanila, hustisya. At nakuha ni na Mateo at Ana ang nararapat sa kanila, ang mga kahihinatnan. 3 buwan matapos sumabog ang iskandalo, ang mga kahihinatnan ay mapangwasak para kina Mateo at Ana. Hindi ko na kinailangang gumawa pa ng anuman. Ang sistema na ang kumontrol at ginawa ang dapat nitong gawin. O sa kasong ito, ang dapat nitong ginawa noon pa. Ang aking private investigator, si Lito, ay patuloy na nagpadala sa akin ng mga regular na ulat. Hindi ko siya hinilingang mag-espiya, pero nagpumilit siya. "Paolo," sabi niya minsan sa telepono, "karapatan mong malaman kung paano nagtatapos ang kwentong ito. Sapat ang ibinayad mo sa akin para tustusan ang luho na tapusin ang kaso ng maayos. Ang mga ulat ay konkreto. Kinailangan ibenta ni Mateo ang kanyang BMW X5 dahil hindi na niya mabayaran ang leasing. Pinalitan niya ito ng isang lumang Golf mula 2010. Ang marangyang penthouse sa sentro ng Manila ay inilagay sa sapilitang pagbebenta ng bangko. Kinailangan nilang lumipat sa isang mas maliit na apartment sa Quezon City. Ironikong, doon din sa lugar kung saan ako nakatira noong kami pa ay kasal. Ang apartment na inupahan nila ay 2 silid, luma, walang espesyal. Mula sa penthouse na may tanawin ng syudad patungo sa isang ordinaryong apartment sa isang lumang gusali. Pero hindi pa yun ang pinakamasama. Sinubukan ni Mateo na maghanap ng trabaho, kahit anong trabaho, pero ang kanyang pangalan ay lason na. Alam ng bawat kumpanya sa Pilipinas kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Automatikong tinatanggihan ng mga HR department ang kanyang aplikasyon sa sandaling makita nila ang pangalan sa CV. Sinubukan niyang magpalit ng industriya, mag-apply sa ibang sektor, sinubukan pa niyang magtrabaho bilang freelance consultant. Wala. Si Ana ay nasa mas masahol na sitwasyon. Ang kanyang karera sa marketing ay tapos na bago pa man ito magsimula. Nang ang kanyang pangalan ay naiugnay sa iskandalo, walang seryosong kumpanya ang gustong sumugal. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa mas maliliit na ahensya, sinubukan pa niyang magtrabaho bilang sales lady sa isang tindahan. Sa tuwing i-google ng potensyal na employer ang kanyang pangalan, ang unang lumalabas ay ang mga artikulo tungkol sa korupsyon at pandaraya. Nakatanggap ako ng impormasyon na sinubukan niyang magpalit ng pangalan, bumalik sa kanyang pagkadalaga, pero hindi ito nakatulong. Maliit ang mundo sa Pilipinas. Lahat ay kilala ang lahat. Palaging may nakakakilala sa mukha, palaging may nakarinig ng kwento. Ang kanilang pagsasama ay nagsimulang gumuho. Pinadalhan ako ni Lito ng mga litrato, maingat na kinuha mula sa malayo, habang sila ay nag-aaway sa kalye sa harap ng kanilang building. Si Mateo ay sumisigaw, si Ana ay umiiyak. Kailangan kong aminin na ramdaman ko ay wala. Walang kasiyahan, walang awa. Isang malamig na kawalan.
parang nanonood ng balita tungkol sa mga dayuhan sa malayong bansa. Ang Reyes Consulting, ngayon ay nasa ilalim na ng aking pamamahala, ay dumadaan sa isang malalim na transformasyon. Kumuha ako ng bagong direktor, si Marco Novak, isang taong may walang bahid na reputasyon sa business consulting. Binigyan ko siya ng buong kalayaan na linisin ang kumpanya at ibaling ito sa mga legal at etikal na kasanayan sa negosyo. Paulo, sabi sa akin ni Marco isang buwan matapos niyang tanggapin ang pwesto, ito ay isang tunay na basurahan. Kalahati ng mga kontrata dito ay nakabase sa korupsyon. Kinailangan kong putulin ang halos lahat ng partner at magsimula muli. Pero ang magandang balita ay, malinis na tayo ngayon. Mas maliit ang kita natin, pero lahat ay legal, transparent. Eksakto yan ang gusto ko, sabi ko sa kanya. Ang kita ay darating. Ang reputasyon ang lumilikha ng pangmatagalang tagumpay. At tama ako. Sa loob ng 6 na buwan ang Reyes Consulting, na ngayon ay pinalitan ng pangalan na Bagong Pananaw Inc., ay nagsimulang makakuha ng mga bagong kliyente, mga kumpanyang naghahanap ng mapagkakatiwalaan at malinis na payo sa negosyo. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy, ang kumpanya ay naging kumikita. Hindi sa paraang ginawa ni Mateo, sa pamamagitan ng pandaraya at panunuhol, kundi sa pamamagitan ng kalidad at integridad. Ilang bahagi ng kita ay inilaan ko sa mga donasyon. Nagtayo ako ng isang foundation na tumutulong sa mga batang negosyante mula sa mahihirap na pamilya, mga scholarship, mentorship, paunang kapital. Tinawag ko itong Bagong Simula Foundation. Bawat taon, tinutulungan namin ang 20 kabataan na simulan ang kanilang mga negosyo. Nagsulat ang media tungkol dito. Pinuri ang aking pagiging pilantropo. Kayo ay isang huwaran sa lahat ng negosyanteng Pilipino, sabi sa akin ng isang journalist mula sa HRT. Habang ini-interview, hindi lang dahil sa iyong tagumpay sa negosyo, kundi dahil sa iyong pagbabalik sa komunidad. Hindi ko sinabi sa kanya ang tunay na motibasyon. Hindi ko ginawa yon para lang maging mabuti. Ginawa ko yon dahil gusto kong ipakita ang pagkakaiba. Habang si Mateo ay nagnanakaw at nagsisinungaling para sa pera, ako ay kumikita at namamahagi. Habang siya ay sumisira ng buhay, ako ay nagtatayo ng mga oportunidad. Ang investigasyon ng NBI laban kay Mateo ay tumagal ng higit 1 taon. Mabagal ang proseso, ang burokrasya ay hindi nagmamadali. Pero nang sa wakas ay nagsampa sila ng kaso, ito ay malawak. 9 na bilang ng akusasyon, mula sa pag-iwas sa buwis, panunuhol sa mga opisyal, hanggang sa pandaraya. Ang parusang naghihintay sa kanya ay hanggang 10 taon sa kulungan. Si Ana ay hindi formal na inakusahan, pero siya ay testigo sa kaso. Ang paglilitis ay pampubliko. Nag-uulat ang media sa bawat sesyon. Napanood ko ang ilang bahagi sa balita. Si Mateo ay mukhang wasak, payat, maputla, tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 taon. Si Ana ay tumestigo laban sa kanya, marahil sa pag-asang maiiwasan ang sarili niyang mga legal na problema. Sinabi niya ang totoo na si Mateo ang nagpatakbo ng lahat ng operasyon, na siya ay sumusunod lang sa mga utos. Nagtalo ang mga abogado, tumestigo ang mga saksi, ipinakita ang mga ebidensya. Tumagal ito ng 3 buwan. Sa huli, idineklara ng hukom si Mateo na nagkasala sa 7 sa 9 na bilang ng akusasyon. Ang parusa, 6 na taong pagkakakulong at pagbabawal sa pagnenegosyo sa loob ng 10 taon matapos pagdusahan ng parusa. Nang i-anunsyo ang hatol, napaupo si Mateo sa kanyang upuan, tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Si Ana ay nakatitig lang sa harap, walang emosyon. Ang kanilang mga buhay ay opisyal ng wasak. Nasa opisina ako nang marinig ko ang balita. Pumasok si Marco, binati ako. Nakamit na ang hustisya, sabi niya. Pero hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Naramdaman ko ay ginhawa, na parang ang pabigat na pasan ko sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naalis na sa aking likod. Hindi ako masaya dahil sa pagdurusa ni Mateo. Masaya ako dahil sa wakas ay gumana ang sistema, dahil lumabas ang katotohanan, dahil ang kasinungalingan ay may kahihinatnan. Nang gabing yon, nakaupo ako sa terrace ng aking apartment, tinitingnan ang Manila mula sa itaas. Ang syudad ay kumikinang sa ibaba ko, 1,000,000 ilaw sa dilim. Sa isang lugar doon sa ibaba ay sina Mateo, Ana, at lahat ng iba pa na nag-akalang maari silang mabuhay ng higit sa batas. Tumunog ang telepono ko. Si Lito.
Paolo, may huling ulat ako para sa iyo. Iniwan ni Ana si Mateo. Kinuha niya ang kanyang mga gamit habang si Mateo ay nasa kulungan sa unang gabi nito at bumalik sa mga magulang niya sa Batangas. Nag-file na siya ng divorce. Ibig sabihin iniwan niya siya sa sandaling wala na siyang maibibigay. Mahina kong sabi. Eksakto. Mukhang ang pag-ibig ay hindi gaanong kalakas gaya ng sinasabi niya. Tinapos ko ang kontrata ko kay Lito ng gabing yon. Hindi ko na kailangan ng impormasyon. Tapos na ang kwento. Si Mateo ay nasa kulungan, si Ana ay wasak at nag-iisa, at ako ay malaya na. Ang Order PH ay patuloy na lumago. Nakatanggap kami ng alok mula sa isang korporasyong Pranses. 20 milyong euro para sa 30% ng kumpanya. Tinanggap ko. Gamit ang kapital na yon, lumawak kami sa 8 pang bansa sa Europa. Naging isa ako sa pinakamatagumpay na negosyante sa rehiyon. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamahalaga? Hindi ang pera. Hindi ang mga artikulo sa media o pagkilala. Ito ay ang katotohanan na napatunayan ko ang isang bagay sa aking sarili, na ang integridad ay nananalo, na maaari kang bumagsak at bumangon, na ang kasamaan ay hindi nananalo sa huli. Bawat gabi bago ako matulog, maaari akong makatulog ng mahimbing. Malinis ang konsensya ko. Hindi ako nagsinungaling, hindi ako nagnakaw, hindi ako sumira ng buhay ng mga inosenteng tao. Ginawa ko kung ano ang tama, kahit na mahirap. At yun ang pagkakaiba sa pagitan namin ni Mateo. Siya ay nagtayo sa buhangin, sa kasinungalingan, pandaraya, korupsyon. Ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa walang sino mang makakatuklas ng katotohanan. At ako nagtayo sa bato, sa pagtatrabaho, kaalaman, integridad. Ang aking kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagtatago ng mga lihim dahil wala akong dapat itago. Lumipas ang 3 taon mula sa hatol. Si Mateo ay nasa bilibid. Pinagdurusahan ang kanyang sentensya. Si Ana ay naglaho sa mata ng publiko, bumalik sa Batangas kung saan, ayon sa narinig ko, ay nagtatrabaho sa isang maliit na travel agency gamit ang kanyang pagkadalaga. Hindi ko sinubukang kontakin ang sinuman sa kanila. Wala akong pangangailangan. Tapos na ang kwento para sa akin. Ang Reyes Consulting ay ang bagong pananaw ay naging isang halimbawa kung paano ang isang lugmok at korap na kumpanya ay maaaring maging isang matagumpay at etikal na negosyo. Gumawa pa nga ang Harvard Business School ng isang case study tungkol sa transformasyon. Ang mga estudyante ng entrepreneurship sa buong mundo ay nag-aral kung paano ko kinuha ang isang nakalalasong kumpanya at ginawa itong isang kumikita at tapat na organisasyon. Nakakatawa, ang kumpanya ngayon ay mas malaki ang halaga kaysa noong nasa ilalim ng pamumuno ni Mateo. Ang malinis na pagnenegosyo ay nagdala ng mas maraming kliyente, mas mahusay na kontrata, isang mas matatag na hinaharap. Malamang inakala ni Mateo na matalino siya sa pagnanakaw at pandaraya. Lumalabas na siya ay panandalian lang mag-isip. May kailangan akong gawing isang mahalagang desisyon. Si Mateo pa rin ang teknikal na may-ari ng 40% ng shares ng bagong pananaw. Ayon sa batas, ang mga shares na iyon ay sa kanya pa rin kahit na nasa kulungan. Pero ang kanyang sitwasyong pinansyal ay kalamidad. May mga utang siya sa mga abogado, sa bangko, sa mga supplier. Kinontak ng eksekutor ng kanyang ari-arian ng aking abogado na may alok. Gustong ibenta ni Mateo ang natitirang shares. Magkano ang hinihingi niya? Tanong ko. 1,000,000 piso, sagot ng aking abogado. Ito na ang lahat na makukuha niya. Ang mga shares ay formal na nagkakahalaga ng mga 10 milyon, pero walang ibang bibili nito dahil alam nilang ikaw ang may mayoryang bahagi at buong karapatan sa pamamahala. Sa epekto, ang mga shares ay walang halaga para sa iba. Nag-isip ako ng matagal. Maari akong mag-alok ng mas mababa pa. Baka kalahating milyon o kahit 100,000. Nasa posisyon siya kung saan kailangan niyang tanggapin ang kahit ano. Pero pagkatapos ay naalala ko ang isang bagay na sinabi sa akin ng aking ina. Maraming taon na ang nakalipas bago siya mamatay. Anak, kapag nanalo ka, manalo ka ng may dignidad. Ang pagpapahiya sa talunan ay hindi ka ginagawang mas dakilang tao. Bayaran mo siya ng 2 milyon, sabi ko sa abogado. Doblehin mo ang hinihingi niya. Tiningnan ako ng abogado ng may pagtataka. Paolo, hindi mo kailangan. Alam ko, pero gusto ko. Hayaan mong magkaroon siya ng kaunting pondo paglabas niya ng kulungan. Hindi ko to ginagawa para sa kanya.
Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para makatingin ako sa salamin at malaman kong naging patas ako hanggang sa huli. Ang transaksyon ay natapos sa katahimikan. Nakuha ni Mateo ang pera at ako ay naging 100% na may-ari ng kumpanya. Hindi ako nakatanggap ng pasasalamat o mensahe mula sa kanya. Pero wala akong pakialam. Ginawa ko kung ano ang sa tingin ko ay tama. Ang Order.ph ay naging isang regional giant. Nag-ooperate kami sa 15 bansa, may higit sa 200 empleyado, mga partner sa buong Europa. Ang aking personal na yaman ay tinatayang nasa higit 4 na bilyong piso. Inilagay ako ng Forbes sa listahan ng pinakamatagumpay na negosyante na wala pang 40 anyos sa Southeast Asia. Pero ang pera ay hindi nagdala ng kaligayahan. Nagdala ito ng seguridad, katatagan, mga oportunidad, pero hindi kaligayahan. Natanto ko na ang kaligayahan ay nagmumula sa ibang bagay. Nakilala ko si Lucia sa isang charity dinner na inorganisa ng aking foundation. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse sa PGH, nagbo-volunteer sa mga programa para tulungan ang mga walang tirahan. Siya ay simple, mapagkumbaba, may mainit na ngiti at mga matang puno ng habag. Hindi niya alam kung sino ako noong una kaming nag-usap, na isang malaking ginhawa. Kaya ano ang trabaho mo? Tanong niya ng impormal habang nakatayo kami sa tabi ng mesa ng pagkain. Nasa tech ako, simpleng sabi ko. Gumagawa ako ng mga app para sa mga restaurant. O mukhang interesante yan. Ang kapatid ko ay may maliit na restaurant sa Antipolo. Baka interesado siya sa produkto mo. Nag-usap kami buong gabi. Hindi niya tinanong kung magkano ang kinikita ko, saan ako nakatira, anong kotse ang dala ko. Tinanong niya ako tungkol sa aking mga pinahahalagahan, sa aking mga pangarap, sa kung ano ang nagpapasaya sa akin. Nang sa huli ay sinabi ko kung sino ako, matapos niyang i-google ang pangalan ko at makita ang mga artikulo. Nagulat siya, pero hindi na-impress sa maling paraan. Well, sabi niya nang may ngiti. Mapagkumbaba ka pala, pero natutuwa ako. Ang pera ay hindi bumubuo sa tao. Ang karakter ang gumagawa. Nagsimula kaming mag-date. Dahan-dahan, maingat, dahil dala ko pa rin ang mga peklat mula kay Ana. Pero iba si Lucia. Hindi siya naghahanap ng luho o status. Gusto niya ng partnership, pagkakaibigan, katapatan. Pagkatapos ng 6 na buwan, inamin ko sa kanya ang buong kwento. Tungkol kay Ana, kay Mateo, sa lahat ng nangyari. Pinakinggan niya ako ng mabuti, hawak ang aking kamay. Nang matapos ako, sinabi lang niya, dumaan ka sa impyerno at lumabas kang isang mas mabuting tao. Yun lang ang kailangan kong malaman. Tahimik kaming ikinasal sa isang maliit na seremonya sa Antipolo, tanging ang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Walang media, walang karangyaan. Kami lang dalawa ang pari at ang pag-ibig na totoo. Isang araw, ilang buwan matapos ang kasal, nakatanggap ako ng email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, isang paghingi ng tawad na malamang ay ayaw mong marinig. Nag-atubili akong buksan ito, pero mas malakas ang kuryosidad. Paolo, nakasulat. Si Ana to. Alam kong malamang ayaw mong makarinig mula sa akin at naiintindihan ko kung buburahin mo agad ang email na ito. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sorry, para sa lahat. Para sa panloloko, sa pagsira ng iyong karera, sa lahat ng taon ng sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi ako humihingi ng tawad. Hindi ko ito deserve. Gusto ko lang malaman mo na nabubuhay ako kasama yun araw-araw. Nagkamali ako. Minanipula ako ni Mateo, pinangakuan niya ako ng mundo at ako ay naging tanga para maniwala. Nang gumuho ang lahat, natanto ko na nawala sa akin ang nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa akin. Ikaw. Ngayon, nagtatrabaho ako sa isang ordinaryong trabaho, namumuhay ng isang ordinaryong buhay at araw-araw kong naaalala kung gaano ako naging bulag. Nakikita ko ang tagumpay mo sa mga dyaryo at sumasakit ang puso ko. Hindi dahil sa wala ako nito, kundi dahil itinapon ko ang lahat ng mayroon tayo. Sana ay natagpuan mo na ang kaligayahan. Mas karapat-dapat ka dito kaysa kanino paman. Ana, binasa ko ang email ng 3 beses. Naramdaman ko ay walang espesyal, walang galit, walang kasiyahan, walang panghihinayang. Neutral lang. Siya ay naging bahagi ng aking nakaraan, hindi ng aking kasalukuyan. Ipinakita ko ang email kay Lucia. Anong sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Sa tingin ko natutunan niya ang kanyang leksyon.
sabi ni Lucia. Pero hindi mo na yan problema. Naka-move on ka na, nagtayo ka ng bagong buhay. Ang kanyang pagsisisi ay pasanin niya, hindi sa'yo. Hindi ako nag-reply sa email. Hindi na kailangan. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na maibibigay ko sa pamamagitan ng mga salita. Ang pinakamahusay na pagpapatawad na maiaalok ko ay ang aking sariling buhay. Matagumpay, masaya, kontento. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang nakaraan, naiintindihan ko na ang buong paghihirap na yon, ang pagkakanulo, ang pagkawala, ang pakikibaka, ay kinakailangan. Kung hindi ako sinira ni Ana at Mateo, hinding-hindi ko mahahanap ang lakas na lumikha ng isang bagay na mas mahusay. Mananatili ako sa isang average na trabaho, sa isang katamtamang pagsasama, hindi alam na mayroon pala sa akin na lakas para sa isang bagay na dakila. Akala nila binabaon na nila ako. Ang hindi nila alam itinatanim lang pala ako. At tumubo akong mas malakas, mas malaki, hindi kayang sirain. Mayroon akong matagumpay na karera, mayroon akong asawa na nagmamahal sa akin dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Mayroon akong kapayapaan sa kaluluwa na hindi mabibili ng pera. Yun ang tunay na tagumpay. Hindi ang hatol ni Mateo, hindi ang pagsisisi ni Ana, kundi ang aking panloob na kapayapaan. Ang hustisya ay wala sa kanilang pagdurusa. Ang hustisya ay nasa aking transformasyon. Mula sa isang sirang tao na nagde-deliver ng pizza sa Cebu patungo sa isang tao na nagbago ng industriya. Mula sa biktima tungo sa nagwagi. Mula sa isang taong winasak patungo sa isang taong hindi na kayang wasakin. At alam niyo kung ano ang pinakamaganda? Hindi ko na sila iniisip araw-araw. Minsan lumilipas ang isang linggo na hindi ko man lang naaalala ang buong kwentong yon. Yun ang tunay na pagpapatawad, hindi ang paglimot, kundi ang pagtigil sa pagbibigay ng halaga. Ang buhay ay nagpapatuloy, at ang sa akin sa wakas ay tunay na maganda.